Samustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, isa-isahin nga natin ang bawat isang beat sa Beat X. And yes, isasama nga natin dito yung mga beat sa manga na hindi sinama sa anime. Gaya na nga lang ng iba pang natitirang miyembro ng Seven Evil Knights. So paano? Simulan na nga natin. Siyempre, unahin na nga natin si X, ang pangunahing beat sa kwento. Siya ay hango sa legendary Kirin, isang mythical creature na nahahawig ang itsura sa isang kabayang lumilipad. Bagamat si Karen ang original niyang donor, si TP o Teppei ang nakapagpalabas sa tunay niyang potensyal. Ang kanyang kapangyarihan ay tinatawag na Prism Aura, isang nagliliwanag na kapangyarihan na may kakayang tumapos sa kalaban sa isang iglap. Si Jitaime naman o Jitem, ang beat ni Pao, ang general ng Timog. Siya ay hango sa maalamat na Phoenix. Gaya ng pinagbasehan sa kanya, si Jitaime ay may kakayahan ring mabuhay muli matapos mapaslang sa laban. Bukod dito, sa tulong ng kanyang donor na si Pao, nakalilikha siya ng iba't ibang tunog na nagagamit nila sa laban. Si Raido naman ang beat ng general ng silangan na si Ron. Siya ay base sa mythical beast dragon. Bagamat hindi masyadong naipakita ang mga abilidad niya sa laban, si Raido ay sinasabing isa sa mga pinakamalakas na beat ng Imperyo. Nagtataglay rin siya ng malakidlat na bilis. Si Max ang beat ng general ng Hilaga na si Dr. Hokuto. Base siya sa mythical beast na Black Tortoise. Bukod sa nagagamit na laboratorio ang loob ng kanyang katawan, meron din siyang tinatawag na battle mode. Hindi man ipinakita sa anime, ang ulo ni Max ay nakakalas at nagagamit bilang maliit na aircraft. Si Shadow X naman ang beat na nilikha ni Karen, ang dating general ng kanluran. Bukod sa may tuturing siyang isang clone ni X, si Shadow ang nag-iisang beat na hindi nilikha ng Imperyo. Si Madonna naman ang beat ni Captain Metal Face, isa sa mga loyalists ng Imperyo. Hindi man sila bida ay isa sila sa may pinakamaraming screen time sa kwento. Isa siyang Triceratops na matapos makakuha ng upgrade ay may kakayahan ng bumuga ng apoy. Si Rosemary naman ang higanting beat ni Commander Aramis, isang beat na base sa Queen Ant. Dahil may kalakihan, maaring sumakay sa loob niya ang napakaraming tao. Meron din siyang daang-daang missiles at bomba na maaari niyang gamitin kung kinakailangan. Si Lelena naman ang beat ng isa sa Seven Evil Knights na si Miss Lim. Base siya sa mythical creature na Hydra, isang nilalang na hindi basta-basta namamatay kahit maputol ng paulit-ulit ang mga ulo. Dahil dito, siya ang kinukonsiderang pinakamalakas na beat sa 7. Si Lorenzo naman ang beat ni Quattro. Siya ay base sa Griffin, ang mythical beast na kalahating leon at kalahating agila. Dahil dito, isa siya sa mga pinakamabilis gumalaw. May kakayahan rin siya makapagpalabas ng mapaminsalang apoy mula sa kanyang mga mata. Si Halloween naman ay base sa Japanese mythical creature na Baku, isang nilalang na sinasabing lumalamon ng mga bangungot. Siya ang beat ng nakatatandang kapatid ni Dr. Hokuto na si Meimu. Bilang isa sa kinakatakutang Seven Evil Knights, ang pangunahing kapangyarihan niya ay ang makontrol ang isipan ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bangungot. Si Halcyon naman ang beat ni Salome, ang ika-4 na miyembro ng Seven Evil Knights. Bagamat hindi na ipakilala sa anime, si Halcyon at Salome ay may kakayang kontrolin ng isip at kilos ng mga kalaban sa pamamagitan ng musika at pagsayaw. Si Eroica naman ang beat ng lalaki pero pusong babae na si Sapphire, na gaya ng mga nauna ay miyembro rin ng Seven Evil Knights. Bilang isa sa mga kinakatakutang beat, si Eroica ay may kakayang ikulong sinuman sa loob ng napakatibay na kristal. Napakatibay nito na ang tanging paraan nga lang upang makalabas ay kung matatalo mo sila, at syempre kung may plot armor ka na gaya ng kay TP. Si Cadenza naman ang beat ni Poe, ang doktor sa Seven Evil Knights na sinasabing mas matalino pa kay Dr. Hokuto. Si Cadenza, gaya ng iba pa, ay base rin sa isang mythical creature, ang Chimera. Bagamat may isang katawan, si Cadenza ay may 3 magkakaibang ulo na may sari-sariling pag-iisip at personalidad. Sa tulong ng henyong si Dr. Poe, nakalilikha sila ng tinatawag na Cosmic Cube, isang dambuhalang puzzle kung saan maaring matrap ang kalaban. Si Shendo naman ang beat ng huling miyembro ng Seven Evil Knights na si Guy. Matapos pag-aralan ang tinatawag na Eternal Matter,
at gawing bahagi yon ng kanilang mga katawan. Si Guy at ang beat niyang si Shendu ay may tuturing ng mga immortal. Hindi man direktang sinabi kung saan base si Shendu. Ang pagkakasulat sa pangalan niya ay nangangahulugang Diyos at Agila. Si Vanilla Fudge naman ng beat ni Juggler the Clown. Bukod sa tunog panghimagas ang pangalan niya, mahirap masabi kung saan siya eksakto o ibinase. Basta ang beat na to sa tulong ng magical staff ni Juggler ay may kakayang kontrolin na para mga puppet ang mga may hinang beat. Si Groupie naman ang dambuhalang beat ni Hook. Base ang beat na to sa Mongolian Deathworm, isang maalamat na dambuhalang bulate. Dahil may dambuhalang bibig at matatalas ng ngipin, ang beat na to ay may kakayang lunukin ng buo ang makakalaban, dahilan para malusok sila sa tiyan nito na puno ng asido. Si Mirage naman ang beat ni Camila, isang beat na hango sa paro-paro, at ilusyon ang pangunahing sandata sa pakikipaglaban. Bagamat si Camila mismo ang nakagagawa ng mga ilusyon sa pamamagitan ng tinatawag na Evil Flower, ang kakayahan ni Mirage na makapagpalabas ng mga sonic waves ang dahilan upang mas mapalakas ang epekto nito sa mga kalaban. Si Sabana naman ang beat ni Balzac, isang beat na hango sa Mermecollion, isang nilalang na kalahating leon at kalahating langgam. Gamit ang tungkod ni Balzac, nakapagpapalabas sila ng tagasunod na tinatawag namang mga crazy ants, mga maliliit na beat na may kakayang pasabugin ng sarili upang wasakin ang kalaban. Si Cancer ang beat ni Bem, isa sa mga nagtangkang harangan si TP at X na magpatuloy sa area. Siya ay isang beat na base sa dambuhalang talangka. Sa kasamaang palad, mabilis silang natapos ng prism aura ni X, kaya hindi natin alam kung anong mga kakayahan nila. Ang beat naman ng Reaper o tinatawag na Diyos ng Kamatayan ay isang paniki. Siya ang isa sa mga nagpahirap kila TP at X. Pero dahil hindi nagsasalita ang donor nito, hindi rin nasabi kung anong pangalan ng beat na to na lumalabas lamang tuwing sasapit ang kadiliman. Ang beat naman ng mga miyembro ng Dark Knights gaya ni Mira ay tinatawag na Falcon. Mga beat na base sa mga ibong mandaraget. Bagamat sinasabing ang grupo nila ang isa sa mga pinakamalakas sa Imperyo, walang masyadong impormasyon tungkol sa mga kakayahan nila bukod sa ginagamit nila ang bilis at talas ng mga kuko sa laban. Si Lamur naman ang beat ni Chaos, isa sa mga maalamat na mandirigma ng Imperyo. Bagamat may tuturing ng isa sa mga pinakamatandang beat na makaharap nila sila TP, isa pa rin siya sa mga kinakatakutan. Bukod sa nagtataglay ng napakatibay na armor, isa rin si Lamur sa mga tinuturing na pinakamabilis, habang nagagamit naman niya ang kanyang sungay bilang kanyang pangunahing sandata. Ang mga tinatawag na mga crow naman ang gumagamit sa mga beat na hangaw sa mga uwak. Walang masasabing espesyal sa kanila bukod sa nakapagpapalabas sila ng itim na usok at may kakayang tumira ng maliliit na missiles. Ang mga Lycan naman na hango sa mga asong lobo ang masasabing pinaka-generic na beat sa buong series. Sila ang mga beat na naka-assign sa mga ordinaryong sundalo ng Imperyo at masasabing pinakamababang uri ng beat. Madalas silang makikitang sumasabog sa background. Si Sita at Zenta naman ang beat ng kambal sila Misha at Nasha. Hindi malinaw kung saan base ang kambal na beat na to, subalit kung pagbabasaya ng mga kilos, liit at pagiging tapat nila sa kanilang mga master, maaring base sila sa mga aso. Sila ay regalo ng emperador sa kambal at nagtataglay ng mahalagang impormasyon ukol sa 4 na spirit generals. At syempre ang pinakahuli at walang dudang pinakamalakas sa lahat ng mga beat, si Raphaelo, ang mismong beat ng emperador. Bagamat hindi pinakita ang kumpletong itsura niya sa anime, si Raphaelo, oras na makumpleto nito ang pagpapalit ng anyo, ay nagiging isang lumilipad na higanting nilalang na nakapagdadala ng matinding kadiliman sa mundo. At yun, kung interesado kang malaman kung anong nangyari sa sinasabing ultimate beat na to, panoorin mo na nga lang yung video natin tungkol sa tunay na wakas ng Beat X.